Hello guys! Hello! Capricorn, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin ang weekly tarot reading mo simula March 4, 2024. So, para to sa lahat ng Capricorn friends natin na nanonood. Kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Pakipress ang notification bell button guys, para kayong unang makapanood sa ating mga videos na ina-upload everyday. Okay, Capricorn. First three cards natin is Make a Wish, number 1. 31, Be Spontaneous, and Breakthrough, number 8. So, ang three cards na to is parang, ang sinasabi sa'yo, Capricorn, na ang linggong ito is for manifestation. So, if ever marami kang gustong mangyari sa buhay mo, it's your time, it's perfect time para mag-wish ka, mag-manifest, or mag-pray tungkol sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. And yung wishes na to na sinasabi ng baraha is hindi lang puro lang siya wish. Be spontaneous, ibig sabihin, kailangan natin na sabayan ito ng sipag at tiyaga at dedikasyon. Okay? So, ang dalawang parahang ito is stability. Pwede kang makapagsimula na mag-wish, mag-manifest, mag-pray ng stability, pero dapat sabay-sabay sila, 'di ba? Yung lakas loob, tiwala sa sarili, tiwala sa Panginoon, and kasipagan. Okay? May posibleng breakthrough na darating sa'yo sa usaping pera. So, sinasabi ng baraha na ang linggong ito is parang preparation para sa breakthrough mo, or ito yung preparation para talaga doon sa fulfillment of wishes mo. Okay, first card natin dito. So, stability pa rin. Sinasabi ng baraha sa'yo na yun, if ever man na ang breakthrough na hinihintay mo is promotion sa trabaho, or posibleng partnership or business, possible siya. Possible. May possibilities dito. So, tingnan nyo siya. Okay? So, kung halimbawa na nag-wonder ka, nag-iisip ka kung ano ba yung pwede kang may wish. Pwede mong may wish na tumaas yung posisyon sa trabaho, tumaas yung sweldo, magkaroon ng relasyon, magkaroon ng collaboration, magkaroon ng kakampi, magkaroon ng suporta, ng protection from someone else na makakatulong sa breakthrough mo, or makakatulong para makapasok ka doon sa gusto mong pasukin na financial stability. Okay? Next is awareness. So, number 1 siya. So, maging aware ka kasi ang linggong ito, Capricorn, is punong-puno siya ng mga synchronicities. Sign, symbol, synchronicities na pwedeng makatulong sa'yo. In case na marami kang mga issues or pwedeng mga gustong mangyari sa buhay mo, yun na nga, makinig tayo sa sinasabi ng intuition natin, and wag nating kontrahin kung ano yung sinasabi ng universe. Okay? Okay, so the devil. So it's your energy. Nasa energy mo siya, Capricorn. Ang kailangan mo lang iwasan sa linggong ito is yung attachment, negative attachment. Kasi may partnership and alliances tayo dito na darating. So, pwedeng may mga tao na willing kang suportahan, tulungan sa kung ano man na gusto mong gawin sa buhay. But, hindi makapasok-pasok itong partnership na to, or even relationship, or even empowerment, kasi may attachment ka na hindi maganda. So, pwedeng yung company na pinagtatrabahuan mo ngayon is hindi siya
maganda para sa'yo or hindi siya bagay dito sa partnership na darating sa buhay mo. Relationship parang hindi stable din. Oh, 'di ba? So tingnan mo, may wish fulfillment tayo dito na posibleng mangyari sa usaping pera. Maraming mga possibilities na matupad yung financial wishes mo. Ang problema lang is meron kang attachment na kailangan mo nang tapusin. Nandito yung death card eh, 'di ba? So, realization, isipin mo, may mga kaibigan, kakilala, close ako, or pwedeng yung trabaho, relationship, family members na malapit sa'yo, pwedeng sila yung kumukontra ng success mo. Oh, 'di ba? May isang bagay ka na ayaw mong isuko. It's either relationship yan, or kung ano man yan, trabaho, negosyo, or any kinds, or any source, any types ng prosperity na abundansya. Kailangan mo muna siyang tapusin, 'di ba? 5 of Swords and Death card. Kailangan mo siyang i-give up para makuha mo tong financial success na to. 'Di ba? Kasi once na nag-give up mo na siya, once na natapos na to, darating na yung mga good news or yung confirmation. And at the same time, mawawala na yung pagod mo, mawawala na yung stress mo, or mawawala na yung, di ba, kung halimbawa ang taong ito ay nagdadala sa'yo ng stress, nagdadala sa'yo ng sama ng loob, sakit ng ulo, if nakawala ka na dyan sa connection na yan, syempre, di ba, magiging maayos na kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Okay? So, reverse card na 8, number 8 strength, yun. Kailangan mo magpakatatag kasi ang nakikita natin dito is either relationship eh. 'Di ba? May relationship ka na siguro ayaw sa'yo ng pamilya ng karelasyon mo or ayaw ng pamilya mo sa karelasyon mo pero pinipilit mo pa rin. So, ang sinasabi ng baraha, kailangan nyo munang cool off. 'Di ba? Give way muna tayo sa kung ano yung mas importante sa ngayon. And sa pag-disconnect mo dito sa partnership na to, talagang mahihirapan ka. Kailangan mong maglakas loob or lakasan ng loob mo kasi nga, comfort zone mo siya. Okay? Page of Wands, kailangan mong trabahuhin ito. 'Di ba? Makinig ka sa sinasabi ng intuition mo, trabahuhin mo ito. Kasi, once na natapos na ito, maraming darating sa'yo. Hindi lang pera, relationship din, may darating, mga kaibigan, mga taong susuporta sa'yo. So, ang summary ng baraha mo is, etong taong ito, etong trabahong ito na ginagawa mo, or etong ginagawa mo sa ngayon, is siya yung humahadlang sa financial success mo and at the same time sa emotional stability. So, realization ang kailangan nating pag-isipan sa linggong ito. Ano ba ito? Ano ba ito na sitwasyon sa buhay ko na parang nagiging hadlang sa kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay? Okay, so comment down below if resonated ka. Thank you guys. Bye!